Papayag din ba kayo na magiging anak nyo yung arranged marriage dyan sa India or sa Philippines siya ipapakasal? So, guys, ayaw ni Milan yung nakadry na Nagarvelina. So, store it for 1 day. So, every taste will be mixed with each other. Okay. 6-7 months. So, ayan. After nyan, guys, ilalagay na sa bas ka na. And nakita ko nga sila dito na very busy sa paggawa ng mouth freshener. And then, okay ba? Bahay na si Mami. Oh, trespassing siya, Mami. What other stuff we have in? Maayos. Gulkan એટલે rose આવે rose. Rose smell. Roast. Hi guys, so 4:51 na ng hapon and napakainit pa rin talaga dito, grabe. Ayokong lumabas ng bahay kasi sobrang init. And si Milan, pumunta siya saglit sa farm. So imagine niyo nasa loob lang ako ng bahay, pero sobrang init na dito. Ano pa kaya kapag lumabas ka na? And nakita ko nga sila dito na very busy sa paggawa ng mouth freshener. Puntahan natin sila. Ayan, busy sila dito sa labas. Init, grabe. Tingnan yung sikat ng araw. Ayan o. Sobrang init. Hindi nyo mafe-feel actually. Pero sobrang ano ng sikat ng araw. Hubanawan mo pa. Pan masala. Mouth freshener. So, ayan. Meron silang mga pinaglalagay dyan. Merong menthol and everything. So, kung madalas kayo nanonood sa mga vlogs namin, menthol crystal. So, madalas kayo manonood sa mga vlogs namin, nakita nyo na to, guys. And, naubusan na kami kasi favorite yan ni Milan. So, ayun, naglalagay na si Mami dyan ng ano, yung kulay puti. Ayun na. Like which one over there? Tapos ito, ano naman to? Dana. Danadal. Danadal. Valyarin ho kaya, So, ganyan siya. So, yung menthol, hinahalo nila dito sa Valyari. Ganyan siya. Okay ba yan? Leaves ma? Chalotina pan. Chalotina pan. So, Danadal. Ayan. Tamegyata, Barodra, age, layli, dubadu. Barodra ko na. So, ginawa nila dito, binili nila ito lahat sa Barodra. Anak, Ito ilalagay pa to. Ang daming mga ingredients. Ayun lahat yung mga ingredients, guys. Oh. Aje ke lugar mein chhe, papa? Degrees ke lu chhe aje? 35. 35 chhe aje. Lugar mein. Philippines 43. Pampanga ma. 43 chhe. Philippines India karta Baugar mein attare. Aje. Chuno calcium. This is calcium. Napantaya guys kasi mahal yan. It's very expensive. Especially that menthol crystal. This menthol crystal is very expensive. Paparating na si Milan. Kumakanta pa mo. Come. Pan. Very good. You went from the farm. Yee! You become very dark. Okay. I don't need to listen to your criticism. Very dark already. The workers went already? Yes. And naka-medyas pa mo siya, oh. Naka-socks ka pa mo. Nagugas na siya ng mukha para walang pimples. Kaya nahahaluin lang ng maayos. And then, okay ba? Kapo. Katho. Hindi natin alam lahat ng mga ingredients nila, guys, because we don't have this in Philippines. Dito lang yan sa India makikita. Ewan ko sa ibang bansa, no? Pero since they're making it in India, so, feeling ko dito nyo lang sa India rin makikita lahat ng mga ingredients na yan. It smells very fresh. This is your favorite. That's why. Can you see the smell? No, I can smell the smell, not I can see. I said you can smell the smell. Okay.
This is what? Buleti. Muleti. Muleti. MU. Ayan, no? Ang daming mga pinaglalagay. And this one is different item na naman yan. Amrami chuna siya. Iba-iba. Amla. How many items you need to build this mouth freshener, Milan? A lot. Good number. 14. 14 to 15. 14 to 15 items. Ingredients. Ayan, meron tayong mga jelly beans. Correct. Dry dates. Ha? Dry dates. Dry dates. Dates. This is dates but dry. Ayan na. Fresh quality. How siya? Like. May tsake dyan. Fresh quality. Dry dates. Ayan, itsura niya. Tuman natin, guys. Tuman natin siya. Minty also. Milan, it's minty also. Good, right? Okay, right? Sopari. Sopari. Betel nut. Nuts. Betel nut. Mix karbu par sa badu. Masta. Hindi maayos yung gunting natin dito. Mapurol. Tapos yun yung gulkan na. Meron pa doon. That's not gulkan. That one gulkan. This is gulkan. Ali gulkan biya na lawe. Gulkan. So whenever you are eating dinner or lunch, Rose after eating meal, you always eat this, no? As a mouth freshener. Mouth To freshener. remove the food taste from mouth. Puti. See? You can eat this also. Yes. It's papaya. Papaya. I will not eat No, that. no. Dry Nothing. papaya. Nothing will happen to me. Kawai kawai. Ye puli hai. Kain natin. Papaya. Papaya daw to, papaya. Candy. Papaya candy. It's candy. Okay naman. Sarap naman siya. Matamis. Halu-haluin lang na maayos. And lalagay na natin tong leaves. And then, okay, bhai. Methi. Nagarweli. Kamalag siya. Sukka pani. Dinray nila. हाँ लीला का जी मलसे Hindi siya fresh. So, guys, ayaw ni Milan yung nakadry na Nagarvelina. So, pupunta tayo dito sa likod ng bahay. Kukuha tayo ng fresh. Ayan, meron tayo dito sa likod ng bahay. This is Nagarvelina pan. Yes. I don't know what it's called in English. This is betel leaves. Betel leaves. Okay. Especially made for pan. Okay. Moto Joe. You need to cut big ones. So so the other will grow. You know what to get? Yes. Dry. Don't get the dry ones. So dito lang yan sa likod ng bahay namin, guys. Yan lang sila kumukuha. And then huhugasan natin yan, papatuyuin. And then kakat natin into small pieces. Tapos ilalagay natin dun sa may dun sa may masala or mouth freshener. Yan. Nangangapit bahay na si Mami. Oh, trespassing siya, Mami. Aprobag na ya. Tarok ako. Nagnanakaw si Mami dun sa kabilang bahay. Sa amin daw yon, sabi niya. Umalis lang. Dumaan lang daw siya dito kasi ayaw niya nakayuko. Ayun, nag-ano na sila. Nag-harvest na sila ng Nagarvellia na pan. And dito, guys, ayun na yung lemon natin. Ang init. Pero hindi na masyado mainit kumpara kapag talaga, hapon na hapon. Pero ang taas pa rin ang sinag ng araw, oh. Tapos yung galoda namin dito wala na. Na-dry na siya. Kung napapansin nyo. So nagtutulong-tulong na sila. Tutulong sana ako kaya lang hindi na nila sinabi nila na wag na ako kasi uupo.
kailangang umupo. And bawal nga akong umupo sa ilalim. Si Mami. Kabila. Smell it. You will smell the pan smell. That's why you want it fresh, because it will not be fun to eat the mouth freshener. The fresh one have that typical smell. Right? Ito siya, guys. Oo nga. Tama nga yung sinabi ni Milan. You're right, Milan. The smell is different if it's fresh. Ayan siya. Napakadaming kailangan. Lagay natin dito. Tame subare, papa. Pan ke Pella Vagliari. पान हारी छे वालियारी करता पानનો સ્વાદ વધારે હાલ લાગે ટેસ્ટી આવે સો માસ ગુસ્તો વાલિયારી વન ટેસ્ટ અને પાન અલગ અલગ માં 10 વન ટેસ્ટ barabar. So ayan, na mix na ni Papa. Proper mix. Ang kailangan na lang ilagay niyan is yung lids. So hugasan muna natin yon and then papatuyuin. So, mas gusto daw niya yung yung pan kesa sa balyari. Ito na yung nakuha nyo. This is enough? No, mommy will get more. Not enough. Because you're making one whole box of pan eh. So, you're gonna wash it. You have to wash it one by one, boy. Because you will directly eat that. Ayun o. Kailangan nilang hugasan ng maayos. Para maalis yung mga insekto. Take care of insects, ha? There is no insect. Huh? We have to, I will help in cleaning it. In wiping it. We like growing everything by ourselves because we don't want to eat pesticides. We like organic. In our own farm. Even look, we grow potato. There's potato? Where? There's eggplant, I know. There's chili, lemon, I know. But I don't know about potato. We planted this potato. Once this is ready, we will plant the small one in here. Okay. So you're just checking if it's gonna grow? That's the potato. Ayan o. Ayan pala yung mga potato na pinlan nila. Nakikita nyo ba, guys? What other stuff we have in here? This is the, ito yung pinaka-latest time na lumabas ako, guys. It's been a while since I went outside. Ayan, merong eggplant. Hindi na kami nagtanim ng binda dito, no, Milan? We don't have binda here anymore, no? Because we have in the farm. Ayan, laki ng eggplant. Plant. Ang dami. Eggplant. Look. Many. Ayan, no? Yung pa, Milan, very big, oh. Ang dami. And then one? Long egg. Okay, long variety. Like this, it's still growing. Yes, it's big one. Long one. Yes. We have that variety in the Philippines. Chala, let's go. It's very hot, Milan. It's already 5 o'clock. In Philippines, I don't know if it's already, it's already dark in It's not 5, more than 5:30, I think. Grabe, ang init na rin ng camera. The camera is very hot. Sobrang init ng panahon. So, this is the pan chutney. So, you need this chutney kapag gagawa ka talaga ng pan na yan. Kasi yan yung magbibigay ng smell and taste. Abo mogu kevay ha, papa? Mami kido mogu ah. This is very expensive. Chamchiapo. Pan chutney. The pan chutney is very expensive. Yun na. Alag-alag color hare. Ekad color. Okay. Isang color lang daw siya. Orange color. And then, mimix niya lang ng maayos. Kailangan nating sulitin, guys. Kasi mahal yan. Pinakaloob dapat maalis lahat ng laman. Nanap-napan niya talagang kay katuwangan ko, guys. So. And then, after nyan, imimix nila lahat. And then, ilalagay namin yan sa refrigerator para masarap siyang kainin. Ayan.
Very clean na. Kulang pa yan ng ng pan, guys. And after that is this gulkand. Lalagay na ni Papa lahat. Bubuksan na natin. 1 kilo, che? 1 kilo. 8 kilo. ગુલકન એટલે રોઝ આવે રોઝ Rose smell. Roast. રોઝ અને સુગર. Rose and sugar. Okay. So, okay na yung mga leaves. Kumuha si Mami dun sa bahay ni Naa. Ang mga kapitbahay. Tapos, papatuyuin na yan. Bijuhek, che. એક Betran, બે char. 3 ને 4 Char. Habang binubuksan ni Papa ito, dito naman sa kabila, nagaan na sila, nagpapatayo na sila nitong mga leaves. And hahati-hatiin na ni Mami dyan. Oh. Now it look pretty, right? It's clean na. Over there, Mami is cutting it one by one. Okay. It have a lot of packaging. 1, 2, 3, 4 packaging. So it will not leak. Yes. It can easily look. Busy na silang lahat. One kilo yan, 1 kilo. Oh, You can add sweet taste. Gulkan is made of rose. Rose and sugar daw. Rose, sugar and honey. Kailangan mong ubusin. How many months you will eat this pan? This This is 2 months? good enough. No, it can stay good enough for 6-7 months. 6-7 months for this one. No problem. Sat in refrigerator. So you can store this for 6 to 7 months. But in our house, how many months we can finish this? 1 to 1. 1 to 2 months it will be finished, right? Because every time you're always eating pan. 1 month. 1 month challenge, 1 month. guys. You're serving this also sa mga visitors eh. Kaya hindi siya tumatagal. Ayan. And then mix na natin ng maayos. બધું જ પતી ગયું ખાલી Pan bath. પાણી એટલે બાકી. Napakadaming mga ingredients. હઉ Dito, hinahati na ni Mami. Si Milan yung nag-aalis ng mga tangkay. Naalisin nila lahat ng tangkay. And then, hahatiin ni Mami. Nilalagay dito. Tapos hahaluan ni father-in-law dito. So, pag finish na siya, ganito yung magiging itsura, guys. Oh. Milan, taste it. After it's done. You have to mix it properly. No, actually you have to store it for 1 day. Store it for 1 day, and then you can taste it already. No, you have to store it for 1 day. So, every taste will be mixed with each other. okay. So, ayan. After nyan, guys, ilalagay na natin siya dun sa lalagyanan and i-store na natin siya sa refrigerator. Tapos na sa paggawa ng mouth freshener, guys. So, nagpapahinga na ako dito. And kung napapansin nyo, hindi ako tumutulong. Kasi kahit gusto kong tumulong, hindi nila ako pinapatulong, guys. Sitting pretty lang ako. Sabi ko, tutulong nga ako sa pagpupunas or something. Pero sabi nila, wag na daw. Mag-video na nga lang daw ako kung gusto kong mag-video. Pero wag daw akong gumawa ng kahit ano. So, ayun. Ngayon, magsasagot tayo ng mga questions kasi I figured ang daming mga nako-curious and ang daming nating mga bagong followers and subscribers.
So, ang laki na ng, ano natin guys, ang laki na ng family natin. Natatandaan ko dati, yung mga views ko sa YouTube, nasa mga 200 lang, nasa mga, minsan masaya na ako pag umaabot ng 1,000. Pero ngayon, grabe, sobrang dami na natin, nasa 150,000 plus na tayo. So, thank you po sa inyo. And, siguro yung mga bagong mga followers natin or subscribers, hindi na sila nakapag-back, tinignan yung mga lumang videos. So, sagutin na lang natin ngayon para hindi na sila mahirapan. Tinatanong ni Princess Elaine, kapangalan ko pa, Moto kayo. Tinatanong niya, kung meron daw bang engagement dito sa India, paano daw ba kami paano naging kayo ni Doc Milan? Di ba siya na-engage sa iba? So, kung solid follower ka, siguro alam mo na nung na-engage kami ni Milan 2019. So, matagal na rin kaming magkausap noon, magkaibigan, tapos naging boyfriend-girlfriend, tapos nung 2019, pinakilala na nga niya ako sa family and na-engage na kami. And totoo po na arranged marriage dito sa India. And nung time na yon, napilitan talaga kaming magpa-engage ng very early. Kasi kung hindi ko pa i-engage si Doc Milan nung time na yon, and nung araw na yon, papa-engage na siya sa iba. Kasi sabi ko nga sa inyo, natatandaan nyo, nasa mga 20 plus po yung nanghingi sa kamay ng Doc Milan nyo. Kasi unang-una, yung mga tao dito, inuunang tinitignan nila yung family. Pangalawa, yung status ng family. Pangatlo, kung ano yung pinag-aralan ng bata. Pangapat, kung ano yung ugali ng bata. So, syempre, doctor po ang Kuya Milan nyo. Maganda yung status ng buhay nila, maganda yung family nila, marami silang mga lupain. So, pinag-aagawan po talaga siya. Yun po yung katotohanan. Walang halong biro, walang halong pagmamayabang or ano, yun po yung totoo. Very good catch po si Kuya Milanyo. Ewan ko lang bakit niya ako nagustuhan. Tanungin nyo na lang siya kung bakit ako yung pinili niya. And pinaglaban talaga niya ako, guys. Noong 2016 yata kami unang nagkakilala ni Milan. So, 2016. Tapos, magmula nun, ayun, nagka-developan. Tapos, ayun, hanggang nandito kami. So, sagutin natin yung tanong ni Ma'am Rachel May. Kayo po ba, papayag din ba kayo na magiging anak nyo, yung arranged marriage dyan sa India or sa Philippines siya ipapakasal? So, wala pa man yung baby namin, yung baby ko, hindi pa man pinapanganak. Sobrang dami nang nagsasabi dito na walang hindi mahihirapan yung baby mo, napakaswerte ng baby mo. Pagkapanganak niya, sobrang marami nang nakatingin na mata sa kanya, ina-arrange na yung mga anak nila sa anak mo, ganun. So, yung mga matatanda dito, kasi alam nila yung kalakaran ng arranged marriage. So, dahil nga sobrang dami kong naririnig na ganun, oo nga, swerte nga daw yung baby namin kasi unang-una, lalo na kung isa lang siyang lalaki, sa kanya lahat magpupunta yung mga property. Tapos, maganda nga yung family namin, yung status daw. So, yun yung narinig ko sa sinasabi nila. Hindi po galing sa akin yun, sa mga sinasabi nila. So, natanong ko si Milan, ano yung gagawin natin kapag sa baby natin? I-arrange din ba natin siya o hahayaan natin siya na pumili ng mapabagong asawa niya gaya ng ginawa namin? So, ang sabi ni Milan sa akin, nagbabago na nga daw yung panahon. Matagal pa naman bago i-arrange yung baby namin or matagal pa naman bago 20 years pa yung kailangan naming hintayin. And from that time, mula ngayon hanggang sa 20 years, sobrang dami nang nagbago. And hindi nga kami sure kung yung society is nandyan pa. So, sabi ni Milan, bibigyan natin siya ng freedom kung ano yung gusto niya. Pero wag mo nang isipin yun. Hayaan mo muna na lumabas siya. Kasi naman, yung mga tao dito, mga nagpapaano na sa mga apo-apo nila, na i-arrange nga daw sa apo nila, ganyan. Wala pa man, hindi pa man lumalabas. So, natanong ko nga din yung mother-in-law ko nung nagkukwentuhan kami, tsaka yung father-in-law ko. Tapos nagkukulitan kami. Sabi niya, ayaw niya daw. Gusto niya arranged marriage na lang yung apo niya. Kasi, okay na nga daw yung isa na foreigner, yung ang tawag doon, hindi ko naman minasama yun kasi yun yung kalakaran nila. Gusto nila na arranged marriage kasi medyo hinahanap din nila yung relationship ng mga
mga biyenan, ganun. Yung, like, dito kasi, yung relationship ng mother ko, tsaka yung relationship ni mother-in-law, hindi ka pareho ng relationship ni mother-in-law, tsaka yung relationship ng mother-in-law ni Jan. So, dahil magkaka-society sila, nagkakaintindihan. So, dahil nga iba yung society ko, ay foreigner ako, kailangan nilang alisin yung ganun, and hati yung family. Kasi, imbis na madagdagan kami, nagstay lang. Gets nyo ba ako? Basta sobrang lawak kasi talaga ng mga Indiano, guys. So, gusto nila i-arrange daw yung baby sa sa India para kung sakaling isa lang siya, meron siya makatulong. Kasi unang-una, wala yung mga family ko dito sa Philippines. Dito sa India. So, kung meron man siyang ka-arrange marriage na nandito sa India, at least, in times of need, merong tutulong sa kanya. So, madadagdagan yung mga family niya dito sa India. Gets nyo ba? Well, hindi ko naman din minasamayan kasi tama nga naman. Yung relationship na dito sa India talagang binavalue nila. And pag marami ka talagang kakilala, maraming trabaho yung matatapos. Ganun. So, I hope naliwanagan kayo, guys. And kung meron kayong mga questions, sabihin nyo lang sa akin, try nating sagutin yan. And pasensya na po kayo kung hindi ko nasasagot lahat ng mga questions nyo. Yung pag-vlog ko nga actually, guys, inaano ko na lang tinatry ko nga mag-vlog araw-araw bago ako hindi na talaga makakilo, sobrang laki na ng tiyan, sobrang irritated na kasi kapag kapag 9 months na or 8 months na, sobrang hirap ng kumilo. So, tignan natin kung mahihinto yung pag-vlog natin. Pero for now, kakayanin natin. So, ayan, I hope you enjoyed this video. I'll see you all around. I'll see you tomorrow. Bye-bye.